ang ganda ng Pilipinas. What? Yeah, the more I travel, the more I appreciate Philippines. Oh yeah? Yeah. Hindi to perspective na para sa lahat. So, I think perspective to para sa mga tao na trying to make it in life. Kasi sa Pilipinas, sobrang daming opportunities. Yep. Okay, yung mga napuntahan ko, sagad na sila eh. Kumbaga, napakaluma na nung civilization nila. Nag-develop na sila for so long. So ngayon, parang there's no way to go but down. Gets. Diba? Gets. Tapos yung mga structures doon luma, built para sa lumang panahon. Maliliit yung kalsada, puro bato-bato, ganyan, madumi. Tapos masikip. Basta built siya para sa luma, tapos pinipreserve nila. Okay? Pag developing country, yung technology na gagamitin ng country, halimbawa nagde-develop siya ngayon, ang technology na gagamitin niya yung available ngayon. Okay. Kumpara nung nag-develop yung Italy, for example, yung let's say Florence, nag-develop siya nung anong panahon pa. Ang nagamit lang niyang technology para ma-develop yung city niya, yung technology na available nung unang panahon. Ngayon, sobrang advanced na, di ba? AI and everything. So, sobrang iba na yung procedure para mag-develop ng city sa ngayon. So, nakikita ko yung Pilipinas. O yung Pinas, siguro wala pa sa 20% ng West or ng Europe. So, ganito na kaganda ngayon, imagine. Ano pa yung igaganda niya? So, ibig mong sabihin, may space para sa growth. Napakalaki. Napakalaki. Yung dumating yung mga taga-Europe dito sa Pilipinas, naka-full suit na sila, like formal na yung damit nila, nagtuturo na sila. Yung mga Pinoy, nakabahag pa. So, ganun kalaki yung gap na hahabulin natin, di ba? Tapos, yung gap na yun, habang binibridge yung gap na yun, there's so much money to be collected. Kasi ang daming ma-develop eh. Yung trains nga lang, di ba? Isipin mo, bansa yung kinoconnect sa Europe ng mga train. Yeah. Sinakyan ko yung pangalawa sa pinakamabilis na train sa buong mundo eh. Sa Europe yun. Nakalimutan ko, Italjet ba, whatever. Pero yun, sinakyan ko yun. Tapos nakalipat na ako sa ibang bansa within like 3 hours. Di ba? Sa atin, cities pa lang. Putsa. Di ba? Hindi pa well connected. Isipin mo pag na-connect na yung Mindanao tsaka Luzon. Or Mindanao tsaka Visayas. So, pag kaya magsisimula ka pa lang bilang sa journey mo, mas pipiliin mong sa Pinas magsimula o pupunta ka ibang bansa? Kasi laging yun ang parang iniisip ng ibang tao, punta akong ibang bansa, doon ako magme-make money. Sa Pinas ba o nasa ibang bansa? Depende sa kung anong goal mong lifestyle. Kung halimbawa, trabaho ang gusto mo, sa ibang bansa. Most likely. Kasi mas high paying yung jobs doon. Kasi nga, high salary na yung mga tao. Pero kung gusto mo mag-build from zero, from scratch, pinakamadali sa developing country. Kasi nung pumunta nga ako sa LA, 21 years old ako, naghahanap ako ng mga supplier ng tela, supplier ng hats. Nahanap ko sa downtown LA. Lahat ng nilapitan ko, hinihingan ako ng business permit para makabili. May isang pinagbilan ako, isang store, pero parang under the table yun. Kaya nakakuha ko ng supplies. Isipin mo yun, dito, punta ka lang ng Divisoria, punta ka ng Baclaran, punta ka ng Quiapo, may business ka ni. Punta ka ng Manila, Recto, kaya mo kumita ng million-million, walang business permit. Yung iba, di ba ganun nangyayari? Like, normal pa sa Pilipinas yun. So kung magsa-start ka, mas madali nakita ko talaga sa Pinas. Actually, for so many years, kine-question ko yun, ba't kaya pinanganak ako sa Pilipinas? Isip ko, ang dami opportunity sa ibang bansa. Sana mas advance yung utang kong mga puti yung kasabay ko. Diba? Kasi sabi ko nga sa tatay ko nun, ba't ang galing gumawa ng mga puti na yan ng pera? Yung nakasama natin sa Palawan, diba? Sabi ko, Dad, galing nila gumawa ng pera talaga. Sabi niya, iho sila nag-invento ng pera eh. So malamang sila nakakaalam paano kumuha niyan. Kaya mas advanced talaga usually yung mga puti sa pagpapaikot paggawa ng pera. So iniisip ko yun, bakit di ako na lang doon pinanganak? Tapos ngayon na-realize ko, okay pala na dito ka pinanganak. Kasi nga, masasabayan mo. Napaka-entertaining para makita magbago yung Pilipinas. Alam mo yun? Parang ang laki pa pala nung ibabago niya. Pinaka-close na nakita kong bansa na recently. Bago ako nag-Europe, nag-Malaysia ako for a week. Yung Malaysia, isa sa pinakamalapit sa Pinas, kumbaga. Pero way advanced pa rin sila kahit papaano. Okay. So, siguro after 2 years, 3 years, parang Malaysia tayo. So, yun, nakikita ko ngayon. Tapos yung ibang bansa, mas malayo pa talaga yung gap, ang layo pa talaga. Like Seoul, Korea, grabe, sobrang advanced. So yun parang, yun yung natutunan ko na parang, saya dito sa Pilipinas. So masaya sa Pilipinas dahil nga sa opportunity ng pag-grow. Pang-grow.
Totoo yung slogan ng Pilipinas. Ano ba? It's more fun in Philippines. Yes, more fun. Totoo talaga. Minsan too much fun na eh.